Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakakawindang ng mga kaganapan at naglalakihang mga pasabog ni Oda sa pinakabagong chapter 1179 ng One Piece. Sana pala'y ilike yung videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Pagkatapos nga fam ng huling eksena sa nakaraang chapter kung saan pinaalam ni Imsama sa 5 elders na lilisanin muna nila sa sandaling panahon ng Holy Land Marijua ay makikita natin sa simula ng bagong chapter na kaagad ngang nataranta ang Gorosei pagkatapos nilang marinig ang sinabi ng The Great One. Dito fam ay napatanong ang 5 elders na sina Saint Warkiri, Saint Nusjuro, Saint Jupiter at Saint Mars kung seryoso raw ba talaga si Imsama sa balak nitong personal na pagpunta sa Elbaf. Sinabi ng 4 na sana raw ay pag-isipan muna ito ni Imsama ng mabuti bago niya ituloy ang kanyang pinaplanong pansamantalang pag-alis sa Holy Land. Pagkasabi niya ng 4 na Gorosei ay saka naman pumasok sa loob ng Room of Authority ang kanilang kapwa elder na si Saint Garling. At pagkapasok nga ni Saint Garling ay kaagad niyang sinarmonan ng kanyang mga kasamahan na sinasabing paano pa raw ba nila nagagawang tumunganga lang gayong nasa ilalim ngayon ng matinding krisis ang buong Holy Land. Sinabi pa ni Saint Garling na mukhang naging napakalaking tulong raw talaga ng pagbabalik ng kanyang anak na si Saint Shamrock sa pagsasaayos ng kaguluhan sa Marijua. Subalit wag raw pagkakamali ang isipin ng kanyang mga kapwa Gorosei na kasama na ring maayos ng pagbabalik na ito ni Saint Shamrock ang ginagawa ng Revolutionary Army na pagpigil sa pagdating ng mga supply ng pagkain sa Holy Land. Kinwestiyon pa nga dito ni Saint Garling ang kanyang mga kasama kung ano raw bang klase silang mga pinuno at hindi man lang nila kayang malagyan ng laman ng tiyan ng kanilang mga pinamumunuan. Grabe fam! Talagang boss na boss ang dating dito ni Saint Garling at para bang hindi siya nalampasan ni Rock sa naganap na God Valley incident. Kahit nga fam kay hirang lang niya bilang pinakabagong miyembro ng Gorosei, ay siya pa talagang nagdidikta kung anong kailangang gawin ng mga kapwa niya 5 elders. Tsaka ano ba tong nabanggit ni Saint Garling ng pagbabalik raw ni Saint Shamrock ang nakapag-ayos ng kaguluhan sa Holy Land? Ibig sabihin kaya niyan fam ay si Saint Shamrock lang ang mag-isang lumaban at tumalo sa kung sino mang grupo ang nagsagawa ng surprise attack sa Marijua? Nangangahulugan kaya yan fam na natalo ng mag-isa ni Saint Shamrock ang Revolutionary Army o Blackbeard Pirates na naghasik ng kaguluhan sa tahanan ng mga Celestial Dragons? Ano sa tingin niyo fam? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay inirekomenda ni Saint Garling sa iba pang elders na ang kailangan raw nila ngayon ay karagdagang persang militar nang sa gayon ay muli nilang maipakita sa mundo ang kapangyarihan ng world government. Isa namang interesanteng bagay ang nabanggit dito ni Saint Garling fam dahil sinabi niya na kahit nga raw ang dating Marine Headquarters ay pinunterian na ng kanilang kalaban. Teka muna fam, sino kayang maaring umatake sa Marineford? Maaari kayang ito na ang grupo ng Cross Guild na pinamumunuan ng Emperor of the Sea na si Buggy, strongest swordsman in the world na si Mihawk, at dating Shichibukai na si Crocodile? Lalo na nga't nakilala kamakailan lang ang Cross Guild bilang grupo na partikular na nangahunting ng mga Marines, kaya malaki talaga ang posibilidad na sila na nga ang nabanggit ni Saint Garling na grupo na umatake sa dating Marine Headquarters na Marineford. Sa kalagitnaan naman fam ng pagsasalita ni Saint Garling ay bigla na lang nagring ang kanyang Denden Mushi at dito'y malalaman natin na tinawagan pala siya ng traidor na Vegapunk clone na si York. Sa eksenang ito ay kaagad na binulyawan ni York si Saint Garling na sinasabing hindi raw ito ang buhay ng isang Celestial Dragon katulad ng kanilang pinagkasunduan. Kaya naman pala fam nagrereklamo si York ay dahil gutom na siya at matagal na raw siyang walang nakakain. Sumagot naman si Saint Garling at sinabing hindi raw ba pinaliwanag na niya sa kanya na nasa ilalim ngayon ng matinding krisis sa pagkain ng buong Holy Land
Kaya ang lahat ng mga Celestial Dragons ngayon ay nakakaranas ng kakulangan sa pagkain. Sinabi ni Saint Garling na ang isang araw sanang makakaresolba sa krisis na ito ay ang Mother Flame. Kaya kung gusto talagang makakain ni York, ay kailangan na niyang matuklasan kung paano nila marereplika ang Mother Flame na ginawa ni Dr. Vegapunk. Dito may muli namang nagsisigaw si York at sinabing hindi raw ito ang kanilang pinag-usapan at isa pa ay gutom na raw talaga siya ngayon. Muli namang sumagot si Saint Garling at sinabing ang labis na pagrereklamo daw siguro ngayon ni York ay mula sa pagiging rebelde ng orihinal na Dr. Vegapunk. Kaya naman kailangan din daw pagbayaran ni York ang ginawang pagre-rebelde ni Dr. Vegapunk sa world government. Pagkasabi naman niya ni Saint Garling ay pasigaw ulit sanang sasagot si York at sasabihing nagugutom na siya. Yun nga lang ay bago pa matapos ni York ang kanyang pagsasalita ay binabaan na siya ng Denden Mushi ni Saint Garling. Pagkatapos niyan may muli namang kinausap ni Saint Garling ang kanyang mga kapwa elders at sinabing kamakailan nga lang raw ay bigla na lang nagkakasunod-sunod ang dumadating na mga trahedya sa world government. At ang lahat raw ng matitinding trahedya nito ay nagsimula mula nung biglang sumulpot si Nika sa kasalukuyang panahon. Sumagot naman ang Gorosei na si Saint Wargery at tinanong kung ang lahat raw ba ng ito ay nagkataon lang o baka naman ang mga nangyayari ngayon ay hindi na talaga nila may iwasan dahil ang lahat nga ng ito ay ang siyang dinidikta ng tadhana. Pagkatapos yan may muli namang kinausap ng Gorosei si Imsama at nakiusap dito na kung maaari daw ay wag na muna niyang lisanin ng Pangaea Castle. Dito ay iminungkahi ng ilan sa mga elders na imbes nga na si Imsama ang pumunta sa Elbaf, ay magpapadala na lang raw sila doon ng mga marine animals para ituloy ang kanilang sinasagawang pagsakop sa Warland. Tinutulan naman ni Saint Nusturo ang ideyang ito dahil masyado na raw abala ang marine sa iba't ibang mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa mundo. Sumagot naman si Saint Wargery at sinabing kung ganun raw pala sila na lang ng mga Gorosei ang siyang lulusob sa Elbaf. Sinagot naman ni Imsama ang naging katanungan ni Saint Wargery kanina at sinabing ang lahat raw ng nangyayari ngayon ay hindi nagkataon lang. Dito ay sinabihan ni Imsama si Saint Wargery na isang tabi na muna nito ang lahat ng kanyang kayabangan, kapabayaan at pride dahil ang lahat raw ng mga nangyayari ngayon ay hindi na nila may iwasan. Ayan fam, mukhang wala nang tiwala si Imsama sa magagawa ng 5 elders. Kaya naman nagdesisyon ito na siya na lang mismo ang gumawa ng aksyon. At ang siyang haharap kina Nika at Nidhogg na pinangangatawanan sa panahong ito ni Luffy at Prince Loki. Pagkasabi niya ni Imsama ay saka naman niya inalala ang mga mahalagang pangyayari na nagganap sa mga nakaraang taon. Una nga dyan ay ang pagpuslit ni Rock sa loob ng Room of Flowers sa Pangaea Castle para lang pagbantaan si Imsama. Ikalawa yung ginawang pagsuko ng Pirate King na si Goldie Roger sa Marines upang ihayag sa mundo ang kanyang naiwang kayamanan na One Piece na siya naman yung nag-umpisa ng Great Pirate Era kung saan nagmula ang henerasyon ni Luffy. Ikatlo namang naalala ni Imsama ang pagkakasilang sa anak ni King Neptune na si Shirahoshi, ang mermaid princess na siyang kumakatawan sa ancient weapon na Poseidon sa panahong to. Ikaapat ay ang ginawang pagnanakaw ni Shanks sa devil fruit na Gomu Gomu no Mi mula sa ginagwardyang barko ng dating CP9 prodigy na si Husu. Ikalima naman sa naalala ni Imsama ay ang misteryosong individual sa Elbaf na nakagawang tumalo at pumaslang sa kanyang pinakamalakas na Holy Knight sa kasaysayan na si King Harald. Sumunod naman dyan ang pagkakatanggap ni Imsama ng ulat tungkol sa kapitan ng isang giant ship na nababalot sa makapal na hamog, kung saan napag-alaman nga ni Imsama na anak pala mismo ni King Harald ang siyang kapitan ng misteryosong barko at ito nga may walang iba kundi si Prince Loki. Ika-6 naman ay ang ginawang pagprotekta ni Whitebeard kay Luffy sa naganap na malaking digmaan sa Marineford, kung saan nagtaka pa nga si Imsama kung bakit raw kaya pinoprotektahan ni Whitebeard ang isang hindi kilalang bata. Kasunod naman yan ay ang biglang pagsulpot ni Blackbeard
na siya ring responsable sa ilang malalaking pangyayari sa mundo, katulad ng pagpapakawalan ng pinakamababangis na kriminal mula sa Impel Down. Naalala rin nga dito ni Imsama ang naging revelasyon ni King Nefertari Cobra na Nefertari Di Lily ang totoong pangalan ng unang reyna ng Alabasta Kingdom. At sa dulo naman fam ng pagbubulay-bulay na yan ni Imsama ay tsaka niya sinabi ang kanyang konklusyon na si Luffy nga ang nagsisilbing reinkarnasyon ni Joy Boy, si Blackbeard naman ang kay Davy Jones at si Vivi ang kay Nefertari Di Lily. Habang magkasabay namang pinapakita ang larawan ni na Luffy at Vivi, bigla na lang napatanong si Imsama kung hanggang kailan raw ba siya nito pahihirapan na para bang si Nefertari Di Lily ang kanyang kinakausap. Teka muna pala fam, mukhang God Valley Incident Part 2 pa lang mangyayari sa totoong storya ng Void Century Dahil kung si Shakuyaku ang nagsilbing mitya ng kaguluhan sa God Valley, ay mataas ang tsansa na si Nefertari Di Lily naman ang siyang pinag-ugatan ng malawakang digmaan sa Void Century. Ibig sabihin yan fam, may posible palang si Lily talaga ang siyang dahilan kung bakit nagsimula ang laban sa pagitan ng Ancient Kingdom ni Joy Boy at ng bagong world government ni Imsama. Grabe talaga tong si Oda fam, no? Kunwari pa siya sa sinabi niya na wala raw mangyayaring romance sa pagitan ng Straw Hats. Tapos ngayon ay malalaman natin na romansa pala talaga ang siyang pinag-ugatan ng mismong kwento ng One Piece. Sa dulo naman ng tagpong yan fam, may makikita natin si Imsama na nasa loob ng isang Abyss Magic Circle sa loob ng Room of Flowers. Sinabi dito ni Imsama na ang lahat nga raw ng mga nangyayari ngayon ay matagal nang nagsimula, buhat pa nung kauna-unahang panahon. O diba fam? Si Imsama na mismong nagsabi na sila talaga ni na Joyboy at Nefertari Di Lily ang siyang pinag-ugatan ng lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa kwento. Sa puntong to naman ay pinaubaya ni Imsama sa Five Elders ang pamamahala sa Holy Land Marisha habang siya'y wala. Sumagot naman ng isa sa Gorosei at sinabing kung itutuloy nga raw ni Imsama ang pag-alis sa Holy Land ay siguradong... Sunod namang nagsalita si Saint Garling at sinabing wala raw silang karapatan na pigilan si Imsama sa nais itong gawin. Sumagot naman si Saint Wargery at tila ba pinunto nito na may masamang mangyayari kay Imsama sa oras na umalis ito sa Pangaea Castle. Sumagot naman si Saint Nusjuro at sinabing wala raw sila sa lugar para questionin ang desisyon ni Imsama. Sinuportahan naman ito ni Saint Jupiter at sinabing sigurado naman raw na alam ni Imsama ang konsekwensya ng kanyang magiging aksyon at isa pa raw ay walang sino man ang may kakayahan na makapigil sa kanya. Pagkatapos niyan fam, may makikita na natin si Imsama na tuluyan ang naglaho mula sa loob ng Abyss Magic Circle at mula naman nga sa labas ng Pangaea Castle ay makikita natin ang makapal na ulap. At mula sa loob nito ay kumawala ang isang malakas na pwersa ng Conqueror Saki. Sa pagkakataong ito fam, ay biglang lumipat ang eksena sa karyaan ng Elbaf sa New World, kung saan kagad nga tayong sinalubong ng tinig ni Gerd na tinatawag ang kanilang kapitan na si Hyroden. Kaya naman pala fam tinawag ni Gerd ang atensyon ni Hyroden ay dahil natagpuan pala niya ang hati-hating katawan ng Holy Knight ni si Saint Summers. Dito fam ay pinakita ni Gerd sa kanyang mga kasamahan kung paano raw sinusubukan ng putol-putol na katawan ni Saint Summers na magdikit-dikit ulit. Napatanong naman si Hyroden kung paano raw kaya nangyari na buhay pa rin ng Holy Knight sa kabila ng pagkakahiwa-hiwalay ng katawan nito. Nagngingit-ngit namang sinabi ni Saint Summers na mukhang pinaglalaroan raw ata siya ng mga insektong giants na to. Dito fam ay pinakita naman ni Gerd na parang malamagnet raw ang chop-chop na katawan ni Saint Summers na sa pilitang nagdidikit-dikit. Nasabi pa nga dito ni Gerd na ang weirdo naman raw pala ng katawan ng mga Holy Knights. Inis na inis namang sumabat si Saint Summers at sinabing ang mga giants nga raw ang siyang may tuturing na mga weirdo sa mundong to. Sa dulo naman yan fam, may makikita nating halos atakihin na sa puso dahil sa sobrang galit itong si Saint Summers na sinasabing tatandaan niya raw ang pangalan ni Gerd
at sisiguraduhin niya na magkakaroon ito ng pinakamasakit na kamatayan. Pagkasabi niya ni Saint Summers ay pinakita naman ni Goldberg kina Hyrodin at Sorong tumitibok na puso ng Holy Knight. Napansin naman kagad ng dalawa na gawa pala sa bakal ang puso ni Saint Summers. Kaya naman dito ay napatanong si Zoro at sinabing kung dudurugin daw ba nila ang pusong ito ay hindi na ba makakabalik pa sa dati ang Holy Knight? Pagkasabi niya ni Zoro ay kapansin-pansin na para bang bigla na lang pinagpawisan ng malamig si Saint Summers at tila ba tama nga ang naging konklusyon na ito ni Zoro. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter sa grupo ng Straw Hats na nasa may labas ng Walrus School kung saan makikita natin na lalapatan na ng paunang lunas ang sugatang katawan ni Brooke at Usopp. Habang binabantayan naman ni Frankie ang kanyang mga injured crewmates, ay sinabi niya na mukhang madami raw ang nabasag na mga buto ni Brooke at Usopp. Kaya naman dahil dyan, ay naisip ni Frankie na bakit hindi na lang niya gawing cyborg ang kanilang mga katawan nang sa gayon ay hindi na sila magtamo pa ng ganitong klase ng pinsala sa hinaharap. Pagkasabi niya ni Frankie ay makikita naman natin si Jinbei na natataranta sa paghagilap kay Chopper upang matingnan na nito ang kalagayan ni Brooke at Usopp. Sa dulo naman ng tagpong yan may makikita natin ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Saint Killingham na nakasapit at nakatali sa sanga ng isang puno habang si Sanji naman ay nakabantay dito upang tiyakin na hindi na ulit magre-regenerate ang katawan ng Holy Knight. Sa eksena ngang ito may gigil na gigil si Saint Killingham habang sinasabi na hindi niya makakalimutan ang pangalan ni Sanji. Kaya naman dapat raw ay siguraduhin ni Sanji na tatandaan rin niya ang kanyang pangalan. Pagkasabi niya ni Saint Killingham ay kalmado namang sumagot si Sanji at sinabing nakalimutan na nga raw niya kung ano bang pangalan ng Holy Knight. Sunod naman nating makikita sa dulo ng eksenang to ang walang malay na katawan ni Gonko na nananatili pa ring nakatrap sa loob ng bloke ng yelo na ginawa ng Niflheim na atake ni Prince Loki at Ragnar. Pagkatapos niyan may lumipat na ang chapter sa grupo ni Luffy at Prince Loki na ngayon ay nasa loob na ng compound ng Walrus School. Dito ay napatanong si Prince Loki kung bakit raw nagyayalo ngayon ng buong paaralan. Sumagot naman ng Vega pang clone na si Lilith at sinabing nangyari daw ito dahil inabsorb ng kanyang makinarya ang thermal energy na nagmumula sa malaking sunog na lumalamon sa Walrus School. Naiinis namang sumagot si Prince Loki at sinabing kasama raw sa nagyelo ang mga pagkain na nakaimbak sa kantin ng paaralan. Kaya naman bukod nga sa nagyelong mga ito na parang mga bato ay wala na ring lasang mga pagkain dito. Habang nasa kanya namang lolo form si Luffy ay sinabi niya na dadalhan niya rin daw ng pagkain ng kanyang mga kapwa Straw Hats na sina Usopp at Brook. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing bago raw alalahanin ni Luffy ang kanyang crew ay unahin muna nitong maibalik sa normal ang kanyang sarili. Napatanong naman si Luffy sa Cursed Prince kung wala na raw bang buhay ang kalaban nila na pinagyalo niya kanina. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing instant freeze lang ang kanilang ginawa kaya hindi mamamatay ang nasa loob ng yelo. Yun nga lang ay tanging si Ragnar lang ang siyang may kakayahang tumunaw sa bloke ng yelo na yon. At ito raw ang dahilan kung bakit hindi na dapat mag-alala pa si Luffy dahil imposible raw na makatakas pa ang kanilang kalaban. Mula naman sa kinaroroonan ng grupo ni Nanami ay kapansin-pansin ang tila ba kung anong kakaibang nangyayari sa may direksyon ng Western Village. Hindi naman nagtagal at bigla na lang bumagsak mula sa kalangitan ng isang makapal na daloy ng kulay itim na apoy malapit sa Aurus Castle. Ilang sandali pa nga ang lumipas at nagkasunod-sunod na ang pagbagsak ng malalakas na daloy ng kulay itim na apoy at mabilis na pinalibutan ng paligid ng kastilyo. Kaagad namang napansin ng mga residente ng Western Village ang kakaibang pangyayaring to at ang lahat nga ay bigla na lang napatingin sa direksyon ng Aurus Castle. Napasigaw naman ng ilang giants at sinabihan ng kanilang mga kasamahan na tingnan raw ng mga ito ang kung anong bagay na yon na bigla na lang lumabas sa langit.
Pagkasabi niya ng mga giants ay isa na namang nakakakilabot na pangyayari ang ating masasaksihan, kung saan isang dambuhalang Abyss Magic Circle ang bigla na lang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Aurus Castle. At sa sobrang laki nga ng magic circle na to, fam, ay nagmistulang bahay ng duwende ang buong Aurus Castle. Mula naman sa paligid nito ay naglabasan ng malalaking daloy ng itim na apoy na bumabagsak ngayon sa kalupaan ng Elbaf. At sa dulo ng panel na yan, fam, ay makikita natin si Nami na tinawag ang kanyang mga kapwa Straw Hats na sina Sanji, Frankie at Jinbei upang pagmasdan ng kung anong nangyayari ngayon sa may Aurus Castle sa Western Village. Napatanong naman ng ibang Straw Hats kung ano raw ba ang sanhi ng pagyanig ng lupa na nararamdaman nila ngayon. At kahit nga fam ang ibang mga giants sa iba't ibang bahagi ng Sunrealm ay hindi rin maiwasang mapalingon sa kagimbal-gimbal na pangyayaring ito sa kanilang kaharian. Pagkatapos yan fam ay mas marami pang mga kakatwang bagay ang nagsimulang mangyari sa paligid ng Western Village, kung saan makikita nating bigla na lang nagkaroon ng sariling buhay ang mga bahay at puno doon. At hindi nga lang basta nagkaroon ng sariling buhay ang mga bahay at puno, fam, dahil nag-umpisa ring magkantahan ng mga to na tila ba sila'y nagdiriwang at nagsasaya. Kasabay naman ng pagkakaroon ng buhay ng mga bahay at puno sa Western Village ay ang pagkakaroon din nila ng kulay itim na pakpak at nakakatakot na mga muka. Kaya naman dahil dyan fam ay kagad na napatakbo ang mga residente papalayo sa mga bahay at puno na nagkaroon ng sariling buhay at tinatanong kung kasama raw ba ito sa kapangyarihan ng kanilang mga kalaban. Pagkatapos naman ng lahat ng yan fam ay saka bumagsak mula sa gitna ng dambuhalang Abyss Magic Circle ang isang malaking itim na kidlat na direktang tumama sa mismong Aurus Castle. At mula nga sa point of impact ng higanting itim na kidlat na yan fam, ay isang napakalakas na wave ng Conqueror's Haki Blast ang siyang kumalat at naramdaman sa buong kaharian ng Elbaf. Dahil dyan fam ay kagad na nagsibulaan ang bibig ng mga batang giants at mabilis silang nawala ng malay habang ang lahat naman ay tila nasindak sa napakatinding persa ng Conqueror's Haki na kanilang naramdaman. Makikita naman natin sa dulo ng eksenang yan sina Chopper, Zoro, Luffy at Prince Loki na mabilis na napagtanto na parehong napakalakas na Conqueror's Haki na to sa haki na kanilang naramdaman mula sa Underworld. Subalit ngayon nga ay nanggagaling na ito mula sa Aurus Castle. Teka fam, sina Luffy, Zoro at Prince Loki sa isang panel sa eksaktong punto na dumating si Im-sama sa Elbaf. Hindi kaya foreshadowing yan ni Oda ng tatlong to nga harap kay Im-sama? Kagaya na lang kung paano ang mga miyembro ng Supernova ang lumaban kina Kaido at Big Mom sa tuktok ng Skull Dome sa Onigashima. Sana nga may ganyan ang mangyari dahil sobra talagang exciting makita na pinagtutulungan ng ating mga bida ang isang napakalakas na kalaban. Lalo na nga at si Im-samang tinuturing na final boss ng kwento. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay makikita na natin ngayon si Im-sama na nasa gitna ng Abyss Magic Circle na nilagay ni King Harald sa loob ng throne room ng Aurus Castle. At pagkadating nga ni Im-sama ay bigla na lang siyang napaluhod sa lupa at napadura ng dugo. Kapansin-pansin rin dito fam na hinahabol ni Im-sama ang kanyang paghinga na para bang meron siyang iniindang isang matinding karamdaman. Mula naman sa pagkakaluhod ni Im-sama sa lupa ay bigla na lang tumubo ang dalawang pakpak mula sa kanyang likuran na sinabayan rin naman ng pagtindi ng pagdaloy ng Conqueror's Haki sa kanyang paligid. At mula nga sa loob ng Aurus Castle ay bigla na lang nag-teleport si Im-sama sa tuktok ng isa sa mga tore ng kastilyo. Kagad namang napansin ni na Elder Jarul, Dory at Brogy ang biglaang pagsulpot ng isang misteryosong individual sa ibabaw ng Aurus Castle. At mula naman nga sa malayo fam, ay makikita natin ang pagkahawi ng ulap sa kalangitan sa itaas ng kastilyo, habang patuloy lang ang pag-alab ng kulay itim na apoy sa kalupaan sa paligid nito. Kasabay niyan fam, ay makikita rin natin ang tila ba selebrasyon ng mga nagkakantahang mga bahay at puno na nagkaroon ng sariling buhay.
Habang ang mga Holy Knights naman na sina Saint Summers at Saint Killingham ay hindi makapaniwala na pumunta ng personal si Imsama sa Elbaf. Hindi naman nagtagal fam at napansin na rin ng iba pang mga Giants at Straw Hats ang biglang paglitaw ng isang misteryosong individual sa tuktok ng tore ng Auror's Castle. At sa isang ang nakakagulat at nakakamanghang double page ay masisilayan na natin sa wakas ang totoong itsura ng pinakamalakas na individual sa buong mundo. Walang iba kundi si Imsama. Dito fam ay opisyal ng pinakilala si Imsama bilang King of the World na si Saint Nerona Imu at isa sa 20 hari na nagtatag ng world government. Nakakapagtaka naman fam na ang nilagay lang dito ni Oda na ability ni Imsama ay Akuma no Mi o Devil Fruit at hindi niya nilagay kung ano bang specific na Devil Fruit ability ang kanyang tinataglay. Nangangahulugan kaya to fam na hindi lang isa kundi maraming uri ng Devil Fruit abilities ang kayang gamitin ni Imsama? Kung pagbabasehan naman natin ang kanyang itsura ngayon, ay mukhang kagaya rin ito ng ibang awakened mythical Zoan, katulad ni Luffy na merong lumulutang na ulap sa ibabaw ng kanyang likuran. Subalit tila ba kakaibang kay Imsama fam, dahil merong mga mata ang ulap nito. Kapansin-pansin naman na may ulap rin sa dulo ng sandata ni Imsama na isang mahabang sibat na merong pa-zigzag na talim sa kabilang dulo. At dahil nga sa ulap na yan fam, may malaki ang posibilidad na kahit ang mismong sandata ni Imsama ay nagtataglay rin ng mythical Zoan ability. Sa dulo naman ng panel na yan ay kapansin-pansin ng bahid ng dugo sa may kaliwang bahagi ng bibig ni Imsama na ngayon ay sinubukan niyang pahirin gamit ang kanyang kamay. Ito sigurong dahilan fam kung bakit sinusubukan ng 5 elders na pigilan si Imsama na personal na pumunta sa Elbaf dahil merong matinding negatibong epekto sa tuwing nililisan ni Imsama ang Auror's Castle. Grabe fam no? Halos lahat nga ng One Piece fans ay nagulat sa napakalaking revelasyon ni Oda na hindi pala babae kundi isang lalaki si Imsama. Marami naman ang nagsasabi na isang Lunarian daw si Imsama dahil sa itim na kulay ng kanyang balat, kulay puting buhok at mga pakpak sa kanyang likuran. Subalit malaki ang posibilidad fam na ang anyong to ni Imsama ay ang kanya lang mythical Zoan form at hindi ang kanyang orihinal na itsura. Kagaya naman nga ng makikita natin sa kanyang silhouette o anino na mukhang isang pangkaraniwang tao lang. Katunayan nga fam ay meron ding 2 sungay ang form na ito ni Imsama. Kaya medyo malabo pa sa ngayon na isa nga siyang Lunarian dahil wala namang sungay ang lahing yon kagaya ng makikita natin kay King. Pero ano nga kaya fam ang totoong kakayahan ni Imsama? At ano naman kayang klase ng legendary mythical Zoan ang kanyang tinataglay? At bakit ganito ang kanyang anyo ngayon? Sigurado naman fam na hindi isusugal ni Imsama ang kanyang pagpunta sa Elbaf kung hindi siya kumpiyansa na kayang-kaya niyang talunin sina Luffy at Prince Loki. Lalo pa ngayon fam at hindi pa nakaka-recover ang dalawa. Kaya medyo tagilid talaga ang lagay ngayon ng parehong Straw Hats at mga Giants. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Paano nga kaya harapin ni na Luffy ang pinakamalakas na individual na kanilang makakaharap sa buong kasaysayan ng kanilang paglalakbay? Meron kaya ulit may isip na magandang plano si Zoro kagaya ng ginawa niya sa mga Domiroverse Giants? Maaari kayang may iba pang malalakas na karakter na dumating ngayon sa Elbaf para tumulong sa kampo ni na Luffy? Kayo na lang fam ang bahalang magbahagi dyan sa comments sa baba kung ano bang masasabi nyo sa napakabangis na chapter na to ha. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!